Sa ating mga paaralan, dito nagkakaroon ng pagkakataong matuto at umunlad ang bawat estudyante. Subalit sa kabila ng mga layuning ito, may mga pagkakataong nagaganap ang diskriminasyon sa loob ng ating mga silid-aralan. Ang diskriminasyon ay isang malaking usapin pagdating sa karapatang pantao. Sa dokumentaryo na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang anyo ng diskriminasyon na nararanasan ng mga mag-aaral at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang pag-aaral at pagkatao. Pakiramdam ko noon parang ang baba ng worth ko or ang lit ng worth ko. Lubos akong nasaktan at nawala ng gana at tiwala na rin sa aking sarili. Para lahat ng bagay na ginagawa ko ay hindi sapat at lagi kong nararamdaman na hinusgahan ako ng ibang tao. Naging mahirap din para sa akin ang pakikipagkaibigan dahil sa takot na baka ulit akong masaktan. Yung diskriminasyon kasi is nagdudulot siya sa akin ng matinding kalungkutan at pagkalito sa aking pagkatao. Mahalagang magkaroon ng masusing mga seminars at mga workshops tungkol sa pagkakapantay-pantay at respeto sa bawat isa. Dapat ding magpatupad ng mga policies laban sa discrimination at magkaroon ng mga counseling services para sa mga biktima nito. Ang paaralan ay dapat maglaan ng mga programs na naglalayong ituro ang kahalagahan ng pagtanggap at pagrespeto sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Mahalaga ring maging aktibong bahagi ang mga mag-aaral at magulang sa pagbuo ng mga hakbang upang maiwasan ang discrimination. In that way, mabibigyan ng tamang kaalaman at suporta ang lahat ng members ng komunidad ng paaralan. Ano nga ba ang diskriminasyon? Ayon sa United Nations, ang diskriminasyon ay ang hindi patas sa pagtrato sa isang individual batay sa kanilang lahi, kasarian, relihiyon o anumang ibang katangian. Ang diskriminasyong ito ay nagdudulot ng matinding takot at pagkakabalisa sa akin. Nawalan ako ng tiwala sa sarili at nagkaroon ako ng pag-aalinlangan sa aking kakayahan. Dahil dito, nawalan ako ng gana sa pag-aaral at madalas na hindi na ako pumapasok sa klase. Nahihirapan din ako makipag-ugnayan sa aking mga guro at kaklase dahil nga sa natatakot ako na muli akong mabiktima ng pang-aasar at pangungutya. Dahil doon, bumaba ang aking self-esteem, and of course, kasabay ng pagbaba ng self-esteem ko ay bumaba din yung mga grades ko since hindi nga ako nagpapapasok. Ang diskriminasyon ay may malalim na epekto sa mga mag-aaral. Nagdudulot ito ng pagbaba ng kanilang tiwala sa sarili, pagkakaroon ng takot na pumasok sa paaralan, at minsan pa nga ay pag-abandona sa kanilang edukasyon. Sa nangyaring yon, sinabi ko yun sa mga parents ko and then, agad naman silang nag-report sa guidance and sa advisor ko. And yung advisor ko naman is, kinausap din yung mga classmates ko na nambuli sa akin. At agad naman itong nagkaroon ng mediation session. Bagamat nagkaroon ng pag-uusap, hindi agad nawala ang takot at pangamba ko. Nararamdaman ko na hindi pa rin sapat ang pakikipag-usap sa mga kaklase ko para tuluyang maiwasan ang diskriminasyon. Ganun pa man, natutunan kong magpakatatag at patuloy na lumaban para sa aking mga karapatan.
Maraming akda at panitikahan ang nagsisilbing inspirasyon upang mas mapag-usapan ang karapatang pantao at diskriminasyon. Ilan sa mga ito ay ang dekada 70 ni Luwalhati Bautista na tumatalakay sa isyu ng diktadurya at karapatang pantao at ang Bulaklak ng Maynila ni Domingo Landicho na naglalarawan ng mga pakikibaka ng mga marginalized sa sektor ng lipunan. Upang labanan ang mga diskriminasyon sa loob ng paaralan, kinakailangan magkaisa ang mga mag-aaral, guro at mga magulang. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin. Una, pagpapatupad ng mga anti-discrimination policies. Pangalawa, ang pagsasagawa ng mga seminar at workshop tungkol sa karapatang pantao. Ang pagtuturo ng mga asignatura na naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay at respeto sa bawat isa. Alam ko na hindi perpekto ang sistema. Alam ko na may mga estudyanteng tahimik na nagdadala ng sakit dahil sa diskriminasyon. Yung iba, takot magsalita, habang ang iba naman sanay ng hindi marinig. Kaya bilang bahagi ng institusyong ito, hindi ko kayang basta na lang manood. Sa aming paaralan, ginagawa namin ang lahat para iparamdam sa bawat estudyante na may lugar sila rito. Hindi lang ito tungkol sa mga patakaran sa papel, kundi sa tunay na pagtibas. Pinapairal namin ang mahigpit na anti-bullying at anti-discrimination policies, pero alam namin hindi sapat ang mga salita kung walang gawa. Kaya't nagsasagawa kami ng mga seminar at open discussions kung saan maaaring magbahagi ang mga estudyante ng kanilang karanasan. Walang panghusga, walang takot, tanging pakikinig at pag-unawa. Pero ang ding mga support groups at counseling services na handang dumamay sa sino mang nakakaramdam ng lungkot, takot o pag-iisa. Ginagawa namin ang lahat para magkaroon ng ligtas na espasyo kung saan maaaring lumapit ang mga nangangailangan. At higit sa lahat, tinutulungan namin ang mga guro at estudyante na maging mas sensitibo sa kanilang kilos at salita. Dahil ang diskriminasyon, minsan, hindi sinasadya pero may matinding epekto. Alam kong hindi namin kayang burahin ang lahat ng sakit. Pero hanggat may estudyanteng natatakot magsalita, hanggat may batang umuuwi ng may bigat sa dibdib dahil sa hindi makataroang pagtrato, hindi kami titigil. Dahil ang paaralan ay hindi lang tungkol sa mga aralin. Ito ay tungkol sa pagiging tahanan para sa lahat. Sa totoo lang, masakit isipin na hanggang ngayon may mga estudyanteng nakakaranas pa rin ng diskriminasyon sa loob ng paaralan. Isang lugar na dapat sanang nagsusulong ng pantay-pantay na pagtrato at ligtas na espasyo para sa lahat. Nakikita ko ito sa mga estudyanteng pinagtatawanan dahil sa kanilang itsura, sa mga hindi napapansin dahil sa kanilang pinagmulan, o sa mga hindi binibigyan ng parehong oportunidad dahil lang sa kasarian o estado sa buhay. Nakakadurog ng puso na may mga kabataang pumapasok araw-araw na may takot, nag-aalalang baka muling itsain, kusgahan, o ipagtabunan. Ang paaralan na dapat ay tahanan ng kaalaman at pangarap, minsan ay nagiging lugar ng sakit at pangungutya para sa ilan. At ang pinakamasakit, madalas hindi natin ito agad napapansin. O kung napapansin man, may mga pagkakataong hindi natin alam kung paano kikilos o lalaban. Pero hindi ito dahilan para sumuko. Kung may isang bagay akong natutunan, ito ay ang kapangyarihan ng isang tinig. Isang tinig na magsasabing, hindi ito tama. Isang tinig na magtatanggal sa naaapi. At isang tinig na magpaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang diskriminasyon ay hindi mawawala sa isang iglap. Pero ang bawat aksyon natin, gaano man kaliit, ay may epekto. Hindi laging madaling turuan ang mga tao tungkol sa pagkakapantay-pantay at respeto. Hindi ito isang simpleng aralin na kayang ipasa sa isang pagsusulit o isang batas na pwedeng ipatupad at biglang magbabago ang lahat. Ang tunay na pag-unawa rito ay kailangang maramdaman, maranasan at maisabuhay. Kaya sa aming paaralan, hindi lang namin ito tinuturo sa pamamagitan ng libro o lecture. Mas mahalaga ang pagpaparamdam nito sa bawat estudyante, sa bawat silid-aralan, sa bawat interaksyon.
Nagsisimula ito sa maliit na bagay, ang pakikinig sa kwento ng iba ng walang panghuhusga. Ang pagpapakita ng malasakit sa mga kaklaseng tila na hihiwalay sa grupo. Ang pagtuturo na walang mas mababa o mas mataas na tao batay sa itsura. Kasarian, dahiliyan, paestada sa buhay. Maraming beses ko nang nasaksihan kung paano ang isang simpleng "Kamusta ka?" mula sa isang guro o klase ay nagbigay ng paliwanag sa isang estudyanteng pakiramdam ay hindi siya nabibilang. Maraming beses ko nang nakita kung paano ang isang simpleng pagdepensa sa isang inupi ay nagbigay ng lakas ng loob sa isang taong matagal nang takot magsalita. Hindi ito laging malalaking hakbang. Minsan, sapat na ang simpleng pagpapaalala sa isa't isa na lahat tayo ay may halaga. Kaya sa bawat pagkakataon at makakausap ko ang isang estudyante, lagi kong sinasabi, bago ka magsalita, bago ka humusga, bago ka manakit, subukan mong ilagay ang sarili mo sa posisyon ng iba. Dahil minsan, hindi natin alam kung gaano kabigat ang dinadala ng isang tao. At baka sa isang salita o kilos natin, nalagdagan natin ito o baka mabawasan. Minsan, yung mga estudyanteng dumarating sa paaralan na tila normal ang lahat. Nakangiti, nakikihalubilo, gumagawa ng takdang aralin, pero sa likod ng lahat ng iyon, may dinadalang bigat na hindi natin nakikita. Sila yung mga nakakaranas ng diskriminasyon. Pero pinipili nilang manahimik dahil natatakot silang walang makinig o walang maniniwala. At sa tuwing may isang batang nakadarama ng ganito, isang bagay lang ang naiisip ko, hindi tayo dapat magbulag-bulagan. Kaya kung may isang bagay pa tayong magagawa, ito ay ang pagbibigay ng mas ligtas na espasyo para sa kanila. Hindi lang sa pamamagitan ng mga patakarang nakasulat sa papel, kundi sa tunay na mga hakbang na ramdam nila. Isa sa mga pinakamagandang programa na maaari natin gawin ay isang malakas at madaling ma-access na support system, isang grupo ng mga guro, counselor at kapwa-estudyante na handang makinig at umunawa. Isang lugar kung saan hindi nila kailangan matakot magsalita, kung saan alam nilang hindi sila huhusgahan, at kung saan mararamdaman nilang hindi sila nag-iisa. Pwede rin magkaroon ng body system kung saan may isang itatalagang kaklase o mentor na maaaring lapitan ng isang estudyanteng nakakaranas ng diskriminasyon. Isang taong handang makinig, ipagtatanggol nila sila kung kinakailangan, at ipaalala sa kanila na may halaga sila. At higit sa lahat, kailangan natin gawing mas aktibo ang awareness campaigns, hindi lang bilang isang event tuwing may espesyal na okasyon, kundi bilang isang patuloy na advokasya. Ang mga pader ng paaralan ay maaaring punuin ng mensahe ng pag-asa. Ang mga klase ay maaaring magsimula sa isang simpleng paalala na dito, walang lugar ang diskriminasyon. Ang bawat isa sa atin ay maaaring maging tinig ng mga hindi makapagsalita. Dahil sa huli, hindi natin kailangan maging biktima muna bago tayo lumaban sa diskriminasyon. Kailangan lang natin piliin maging isang tao na hindi kailanman papayag na may maiiwan sa dilim habang ang iba ay nasa liwanag. Ang paaralan ay dapat isa po sa mga safe spaces ng kahit sinong mag-aaral. Kaya naman, inilatag po ng DepEd ang Memo NCR 358 S2022 para sa gender equality and sensitivity. Ang mga paaralan ng ating pangalawang tahanan. Pero kung minsan, maging dito ay hindi nararamdaman ng ilang mga mag-aaral na sila ay malaya at tanggap. Sa paglalayong mas gawing ligtas ang mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang mga sarili ayon sa kanilang kasarian, mas pinag-igting na ang Gender Responsive Basic Education Policy. Nitong June 27, 2022, ibinaba ang DepEd Memo NCR 358 upang paalalahanan ang lahat ng education personnel na i-promote ang gender equality, gender equity, gender sensitivity, non-discrimination,
at human rights sa basic education. Ang gender expression ay ang pagpapahayag ng sarili ayon sa kanilang kasarian sa pamamagitan ng pananalita, pananamit, at mga hilig. Meron po tayong pinaiiral na child protection policy at bawat eskwelahan po ay merong child protection committee. At kung ang isang mag-aaral ay nakakaranas ng diskriminasyon sa paaralan, maaari pong dumaan sa mga protocols or procedure na nakasaad dito sa ating polisiya ng child protection. At ang maaari din kausapin ng ating mga apektadong mga mag-aaral ang kanilang mga principal or school head at maging sino man sa school personnel na nakasaad din naman sa ating Department Order number 40 series of 2012 na nagbabawal sa diskriminasyon against our children. Ang komunidad ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng isang ligtas at pantay na kapaligiran para sa ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pakikilahok ng mga magulang, barangay at iba pang sektor. Mas madali nating maipapatupad ang mga programang naglalayong labanan ang diskriminasyon. Ang paaralan ay dapat maging ligtas na lugar para sa bawat mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at tamang edukasyon, maaari nating maalis ang diskriminasyon at maitaguyod ang isang lipunan na may pagkakapantay-pantay at respeto para sa lahat. Sa pagtatapos ng aming dokumentaryo, naway magsilbing inspirasyon ito upang magsimulang kumilos at magtulungan para sa isang makatarungan at pantay na kinabukasan para sa lahat.